Sabi ng iba, wala daw pera sa Pilipinas. Naniniwala ka ba? Pero ako, hindi ako naniniwala na walang pera sa Pilipinas. Bakit kanyo? Tapusin itong video na to at explain ko sa inyo kung bakit may pera sa Pilipinas. Kung ngayon pa lang tayo nagkita, ako nga pala si Marqueo Mesa. Isa akong negosyante na meron negosyong printing services na tumutulong sa mga nagsisimula at merong mga existing na negosyo na makilala yung kanilang brand sa pamamagitan ng advertising printing services. Alright? Ngayon, habang nilalakbay ko tong pagiging isang negosyante ko, no? Ayan, ito, kwento ko kayo ha. Kwento ko kayo kung bakit. Paano ko nalaman? Paano ko discover na meron pera sa Pilipinas? Ngayon, habang nilalakbay ko tong pagnenegosyo, no? Yung nagsimula ako talaga, parang ang way lang talaga nito para malaman natin na may pera sa Pilipinas kapag nagsimula tayo na magnegosyo or matagal na tayo sa pagnenegosyo, doon natin nalalaman kung saan natin nakikita yung mga pera na meron dito sa Pilipinas. Ngayon, nung nagsisimula talaga ako sa pagnenegosyo, ay wala talaga ako or maliit lang talaga yung una kong mga kita sa pagnenegosyo ko, 'di ba? Ngayon, siyempre, dahil ako yung nagma-market, ako rin yung nagbebenta or nagse-sales, dahil nga wala pa akong experience at di ko alam kung paano ko ibebenta yung mga services or mga produkto na meron ako, ay ngayon di ko alam talaga kung saan talaga ako makakakuha ng malaking kita. Na kung saang lugar sa Pilipinas o sino ba yung mga tao na nandito sa Pilipinas ang mabibigyan ko or makakakuha ko ng malaking kita sa mga produkto o serbisyo na ino-offer ko. Ayan. Pero habang nilalakbay ko ang buhay bilang isang negosyante na meron negosyong printing services, hinahanap ko talaga yung tamang market sa aking negosyo. Ayan. Siyempre, bawat mga negosyo natin ay meron mga kanyang-kanyang target at meron mga kanyang-kanyang marketing or market na hinahanap na mag-fit talaga sa ating mga negosyo na doon natin malalaman na sila pala yung mga karapat-dapat na mga pagbibigay sa atin ng malaking kita at makakapag-provide at magpapalaki ng ating mga negosyo. Ayan. Isa yan sa kailangan nating malaman na kapag tayo magsisimula ng mga negosyo ay kailangan nating malaman kung sino nga ba yung target market or right market na kailangan nating serbisyuhan. Ayan. Na base kung ano yung mga services at product na ino-offer ng ating mga negosyo. Isa yun sa pinaka-importante talaga para malaman natin kung saan talaga may pera sa Pilipinas. Alright? May share lang ako sa inyo no, sa mga nangyayari sa aking negosyo na baka sakali na meron kayong matutunan at meron kayong or ma-inspired kayo. Depende kung paano ko ina-upgrade or inaayos yung sistema ng aking negosyo dahil dito ko nalalaman or natututunan kung paano ko ba talaga ma-manage yung time at mahanap talaga kung paano ko mapapalaki ang kita ng aking mga negosyo at nahanap kung sino nga ba talaga at saang lugar at sino mga tao ang kailangan kong bentahan at makakita na meron talagang pera sa Pilipinas. Ayan. So ngayon, ituturo ko kayo sa mga sa mga process na ginagawa ko sa aking negosyo na ginagawan ko ng bagong sistema. Ayan. So tara, samahan niyo ako. So yun. Ngayon, ito ha. Ito yung sa mga inayos ko na basic na sistema na kahit paper lang, no, isang maliit na papel na kung saan ito yung mga ginagawa or yung mga dapat gawin ng aking mga staff or mga sa production area, sa production department namin. At nakalista naman dito kung ano yung mga dapat nilang gawin, mga due date lang, ayan. So ito yung isa sa, for example, kay Japan Home Center, ayan, isa sa company na yung supplier namin. Payment, naka-pending pa yan pero bayad na yan, full payment na yan. Tapos ito ay kailangan matapos ma-deliver sa AGIS. Tapos sticker label yung papagawa nila, color yellow, 1.5 yung size. Tapos 3,010 pieces. Ayun, ito yung kung sino yung gumawa. Nag-prepare nitong SOP na to para sa production process namin. Ako yun. So, yung production in charge, sino yung gagawa ng mismong project na to. Ayan. So, check by kung sino yung nag-check product kapag natapos na yung item at sino yung magdi-deliver o magdi-distribute ng item. Ayan. So, ngayon, ito naman,
may nakalagay din pala dito na kung ano yung mga item or itsura no mismong gagawin ng staff ko sa production area. Ayan, nilalagay ko na rin. Tapos ito naman ay meron din ako ditong sample na mismong finished product na dapat kung ano yung itsura or kalalabasan nung mismong item na ipapagawa sa kanila. Ayan. So, meron din pala dito nakalagay na ito pakita ko na rin sa inyo na kung saan may date yan na hanggang 5 days. Ayan. Pero hindi naman kami umabot ng 5 days. Depende lang talaga kung gaano kadami yung pinapagawa ng client. Ayan, for example, itong PVC ID na to. Natapos lang to na isang araw. So sa day 1 lang yan, lalagyan niya lang ng check. Kung ito ay masasa 1,000 pieces, ayan, bibilangin niya lang kung ilan yung natapos na sa araw na yon. Kung ilang peraso, for example, 100 pieces lang natapos. Sa day 2, tapos na niya. Yun. Sa day 2 na lang siya maglalagay ng check dyan. Ibig sabihin, complete na at wala nang problema. Pwede na siyang ipa-deliver. Ayan, yun yung mga simple lang na base sa aking para ko lang malaman na base lamang dito sa mga nakasabit na to kung ano yung nagiging status ng bawat production or mga nangyayari. Para malaman ko rin kasi kapag mayroong mga tinatanong yung client na kung ano yung status na nung project nila, kung may natatapos ba. Ito yung isa sa naisip ko na paraan. Pwede pa itong mabago. Ano pa lang to? Trial and error pa to. Pwede ko pa itong baguhin kung ano pa yung pwedeng magbago na mas okay pa. Ayan, ito pa lang yung para sa akin na mas mapapagaan. Kasi nasa sa akin naman din yung desisyon kung paano ko siya lalaruin yung mga sistema ng aking negosyo dito sa part ng production area namin. Ayan. So, ano pa lang to, trial and error. At least, nasimulan na namin. Nasimulan ko na magkaroon ng sistema yung aking, especially dito sa production area na palaging meron talagang gawa. At sa amin, sa aking mga empleyado, sa akin mismong owner na malaking maitutulong ito na mabawasan yung puro tanong. Hindi ko natatanungin yung staff ko kung ano yung status ng production area. Basta updated lang to at kompleto at walang mali. Ayan, ito na yung so kahit katulad nito. Gabi na, out na yung mga staff ko. Ngayon, titignan ko na lang to mga nakasabit na to kung ano yung nagiging status ng mga pinapagawa ko sa kanila. Ayan, katulad niya. Ito, katulad nito. Tapos na to eh. Tapos na to. So may nakalagay na diyang check. Ito double check ko na lang. Check ko pa. Ako pa kasi yung mag-check niyan kasi hindi pwede yung production staff ko kasi siya yung gumawa. Mas maganda kasi kung para sa akin mas maganda kasi hindi yung mismong magche-check ng final na output or mga natapos sa production ay hindi yung mismong gumawa din. Kasi pwede nilang ipalusot yun eh. Iniisip nyo na wala ako tiwala sa mga staff ko, sa mga employee ko. Meron naman. Siyempre, para lang i-double check na maayos at hindi magka-aberya pag dumating na sa mga client or customer namin, ay yun yung isa sa pinaka the best way na dapat gawin para maayos yung sistema ng aking negosyo. Sa negosyo kong printing services. Ayan. So, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung mga ina-update ko na sistema na napakasimple pero malaki ang naitutulong sa amin sa part ng aking negosyo na mapadali para hindi na doble-doble yung ginagawa. At kailangan natin mabawasan yung stress, yung time natin para magawa pa natin yung mga ibang dapat natin gawin. Ayan. So, ngayon, dadako na tayo sa hinihintay nyo. Ayan. So, tara, samahan nyo ako. Let's go! So, yan. So, ito na yung hinihintay nyo. Dito ko nasabi na kung bakit ang daming pera sa Pilipinas. Pakita ko sa inyo kung paano ko nasabi na may pera talaga. So, ngayon, ito yung isa sa pinakasimpleng paraan ko kung paano ko inaayos unti-unti yung sistema ng aking negosyo. Ito lang yung sa natutunan ko at mga shinare sa akin bilang na mga nagdenegosyo at mayroong mga maayos sa sistema sa kanilang mga kumpanya or sa kanilang mga negosyo na malaking may tutulong din sa amin, especially dun sa mga naguguluhan sa sistema namin katulad ko na maayos ito para dumating yung araw na maiwanan ko rin yung negosyo ko at gawa ko pa yung mga dapat kong gawin para mapa-improve pa at mapalaki yung mga dapat ko pang gawin na tanging ako lang mismo ang may-ari ang makakagawa nito. Ayan. So ngayon, papakita ko sa inyo kung ano ba itong mga nakasabit ito. So una, syempre ito yung mga standard operating procedure ng aking bawat department na meron sa aking negosyo. Ayan. So, ayan. Mga iba yan. Iba't iba pa. Hindi ko na rin papakita isa lahat.
sa production area katulad kanina, nandiyan na rin yung kanina kasama yung pinakita ko sa inyo na procedure para sa aking ginagawang sistema. Sa sales, may iba't iba ring proseso na mga nandito na rin. Mag-additional lang ako ng iba dito kapag meron pa akong mga kailangan i-improve pa sa HR department. Ayan. Ano pa yung mga ginagawa ng mismong mga wala pa akong idea dyan sa mga yan. Marketing, basta pag may nakita at may narinig lang ako, mayroon lang akong nagpayo sa akin about sa ganitong mga klaseng department, ay sinusulat ko agad yan. Talagang kailangan ko talagang lagyan ng note kasi makakalimutin tayo, ang dami natin ginagawa. Ito yung isa sa the best way na para balikan pag may mga dapat tayong ayusin na sistema sa ating negosyo. Ayan. So marketing, ayan, tsaka sa graphic design. Ayan. Sa graphic designer, ayan, yung mga dapat gawin nila. Wala masyado, pero gagawa natin ng sistema yan. So yun, napaka-basic lang yan. Talagang parang napatitignan nyo, parang mga scratch lang. Hindi, malaki may tutulong niyan, 'di ba? Scratch paper lang talaga yan actually sa mga reject kong mga papers yan na ginawan ko ng sulatan. Sinabit ko lang, nilagyan ko ng masking tape. Napakasimple, pero malaki ang pakinabang nito kapag naayos natin lahat yan, kung ano yung mga nakasulat dyan, na magkakaroon talaga ng malaking epekto sa ating mga negosyo. Ayan. So ito na, dito na tayo sa favorite nyo. Ayan. Pagdating talaga sa pera, napakagaling niya talaga. No? Tapos ngayon, ito yung mga, sa sales ko naman to, sa mga sales, ayan, sa kadalasan ng ginagawa ng mga sales ko, ito talaga yung, kami talaga yung, ako, sales din ako, kami talaga yung bunga na kung paano magkakaroon ng flow yung aming negosyo ay magsisimula talaga sa marketing, ayan, sa marketing at sales, ayan. So, ito yung mga list kung saan ay waiting yung mga clients ko, ayan. Waiting yung mga clients ko. Kami yung waiting sa clients natin actually. Ayan. So ngayon, ito yung mga quotation na ginawa namin sa mga clients. Ayan. Hindi pa to pera, hindi pa to pera. In-up pa namin to. In-update pa, syempre, quotation na ng quotation. Pero yung iba dito mga clients, mga repeat order na namin or repeat quotation na nila na posibleng makuha namin yung mga project na to. No? So, meron ako dito nakatenga na 7. May 7 ako dyan. Meron pa akong mga hindi pa ata na. So yan. Ayan na lahat. Yan na yung para sa negosyo ko. Ito na yung mga pending ko na kailangan ko talagang pagpursigihin, talagang magsumikap para makuha yung mga project na yan. Ayan. So, tapos, ginawa ko siyang ganito. Dati talaga ako nasa, automation. Nasa MS Word, nasa Google Sheet. Ayan, yung mga details ng mga client ko, mga pending, ayan, nakasulat lang sa Google Sheet. Ngayon, parang wala kasi sa aking thrill or parang di ako masyado excited kapag nandun sa Google Sheet. Ngayon, binalik ko sa old tradition o old way kung paano pinaprocess ng mga nagsisimula or mga dating negosyo or manual process ng kung paano nila inaayos yung sistema ng kanilang negosyo. So, ito yung naisip ko. Malaki naman kasi talagang malaking impact sa akin mismo na nakikita ko kung sino yung talaga, kung ano ba talaga yung gagawin namin o gagawin ko bilang isang may-ari. Nakikita ko talaga actual, nakakalat dyan, visual talaga, hindi yung katulad ng pag tinignan mo sa computer or sa cellphone tapos hindi mo na siya makikita susunod kasi may iba ka ng ginagawa. Ayan, hindi katulad nito nakapaskil sa pader kapag kapag may ginagawa ka dito, tapos pag tayo mo, pahinga mo, makikita mo agad itong mga to. So, ito yung parang nagpapagana ng trabaho ng aking negosyo para sa akin na makita itong mga to na hindi pa to kita, pero posibleng makuha namin yung mga project na to. Kaya, bakit ko sinasabi talaga may pera sa Pilipinas? Ito yung mga yun. Diba? Nakikita nyo ba yan? Ang daming pera niyan. Kaso, bago natin makuha yung itong mga project na to, kailangan nating galingan. Diba? Kailangan nating lupitan. Sa ating mga negosyo, syempre, diba? Kailangan nating lupit na paano makukuha yung mga project na yan. Ayun lang talaga, ang daming nakakalat na pera sa Pilipinas, pero paano natin to makukuha? Na depende kung paano natin seserbisyuhan yung ating mga taong ito, itong mga kliyente na to, mga customer na to, na matil yung mga project na to. Ayan, itong mga perang to. Ang daming nakakalat. Ayan, nakakalat yung mga. For example, nakakalat na talaga to. Naghahanap lang talaga sila na maayos na mga services at product na mabibigay nila itong mga project na to. Ayan, sa dami-dami namin talagang
na quote na mga ano, hindi na namin alam kung sino talaga yung, hindi na namin monitor kung sino talaga yung mga nakukuha namin. Siyempre, talaga nakapokus na kami kapag may nakuha kaming mga ibang project. Nawawala na kami sa ano, kasi doon kami nakapokus eh. Kaya ito yung isa sa the best way ko talaga na makita pa ko na yung mga iba't iba pang mga nakapending sa amin. Hindi ko tulad dati na na-echepwera namin itong mga to. Ngayon, nakikita na namin. Update na lang kami ng update. Ayan. Kaya tinawag siya na waiting clients. Kasi nag-iitay kami kung makukuha ba namin to at meron ba silang feedback kung ibibigay sa amin yung mga project. Ang dami pa kasi niyan eh. Dumako naman tayo dito sa ongoing project ko. Ayan. Ito naman yung mga ongoing project ko. Ito yung mga nakuha ko ng project na galing sa waiting clients ngayon napunta na sa mga ongoing projects. Ayan. So dito naman makikita ko kung ano yung mga gagawin dapat ng mga production area, yung production staff ko. Dito ko malalaman din kung may gawa sila o hindi. Kailangan talaga hindi ito nauubos. So hindi yan nawawalan ng papel dyan dapat. Kasi pag wala silang gagawin. Diba? Sayang yung pinapasahod natin kung wala tayong papagawa sa mga empleyado natin, diba? Dito pa lang, nakikita na natin kung may gagawa yung susunod na process ng ating mga negosyo o susunod na department, diba? After ng sales at marketing, pupunta na siya sa layout at graphics. Layout at graphics pa pala, diba? Tsaka printing process, ayan. Pero kasama na siya sa production department kasi yung dalawang klase na yun. Sinama ko na. Ito na yung mga gagawin nila. So, yan ang ginagawa, yung mga nakapaskill doon sa nakita nyo sa production area, may copy ring sila, may copy ring ako. Para nakikita ko kung ano yung ano nila. Kasi ito naman kasi sa akin, copy ng sales namin to, na makita namin yung quotation na ginawa namin sa kanila. Ayan, quotation, tsaka yung SOP, nung mismong, kung ano yung nakalagay doon sa production area, kailangan meron din kaming copy. Tapos, dito naman din, sa iba naman, meron din ako mga client na nagbibigay ng mga purchase order or PO na kung saan ay nakikita namin dito kung, ayan, sila na mismo yung naggagawa niyan talaga. Na isipin, go na talaga yung project kahit wala pa silang down payment. Especially yung mga nabibigay sa akin ng PO, yung may mga terms sa amin. Ayan, sa mga regular client namin ito mga to. Ito, quotation din namin nakalagay din dyan lahat. Basta lahat ng mga transaction na ginawa namin sa aming client ay nandito lahat sa process na to, sa mga papel na to. Ayan, para kung baga, hindi na kami titingin sa computer. Ayan, dito ko na siya tinitignan. Parang ano talaga, ang ganda talaga ng sistema kapag napaka-manual muna bago pumasok tayo sa mga ganang sistema sa computer. Ewan ko ba, parang mas napapagaan ako imbis na napapadali. Pero ngayon, binalik ko ulit sa umpisa. Ganito lang talaga muna sa ngayon. Sa ngayon. Pero malalaman natin yan hanggat di natin nalalaman yung pinaka-manual na process ng ating sistema sa negosyo. Pakita ko naman sa inyo yung for collection. Isa lang yung for collection namin. Pero meron pang mga ongoing for collection na rin to. Patapos na rin naman to. Kaya mapupunta na siya sa for collection. Ito, kailangan ko makapunta dito sa ongoing or makakuha pa si marketing ng mga iba't iba pang mga for quotation nila. Ayan, para mapakot sa sales natin. Tapos ito yung mga for collection ko naman. Ayan, sa for collection naman, nandito na yung collection receipt. Ano na to? Kumbaga singilin na mga for collection. Singilin na to eh. Yung iba naman kasi hindi na umaabot sa for collection kasi ongoing project may down payment tapos kapag deliver sa kanila payment na agad kasi minsan one day process pa-deliver na agad sa kanila bayad na agad. Ito mga nakalagay naman sa for collection kaya medyo konti kasi yun naman yung mga may mga terms, yung mga kliyente na matatagal magbayad. Dito yung napupunta sa for collection ko talaga. Ngayon meron din ako dito mga terms. Ito bayad na to pero di pa namin napapadeliver. Ganyan kababait yung mga kliyente namin. Tapos ito, naka-terms to, 15 days ngayon mapupunta siya sa for collections din. Waiting pa rin yan. For collections ko, ano ba yung mga nakalagay sa for collections ko? Collection receipt and then delivery receipt. Ayan yung mga nakalagay sa kasama rin yung kopya ko, kopya ng shop, ayan, tsaka PO nila nakalagay rin dyan. Doble ng kopya para kopya ng company namin at kopya ng company nila. Ayan. Kailangan pa ng signatory yan para sa both parties. Ayan. So, ngayon, nakikita nyo talaga na may pera sa Pilipinas ngayon. Pero depende kasi yan sa atin. Kung paano natin makukuha yung pera na meron sa Pilipinas na nakakalat lang at hindi malaman kung kaninong ibibigay. Hindi nyo ba nakikita yan? Pakita ko sa inyo yung mga presyo niyan. Para dito sa pagmamayabang para makita nyo lang kung gaano karaming pera ang nakakalat sa Pilipinas na naghahanap lang talaga sila kung kanino nito ibibigay. For example, ito, pakita ko lang sa inyo Ayan. For example, 45,000.
21,000, 45,000, 164,000, 47,000. Yan, di ba? Dami. Magkano yan? Kung tituusin ko to, siguro nasa estimated ko kung magkano to. Siguro nasa 300 to 400,000 tong naka-pending na to. Pag nakuha ko to, yun yung perang binigay sa akin. Pero hindi pa natin sure talaga kasi on process pa yan, matagal pa yung process bago yan maaprubahan at baka may makita pa silang mas mura pa na mapagbigyan nila yan or mas naunahan ako. Ayan. Kasi di lang naman ako nag-negosyo ng printing services, di lang ako nag-negosyo ng mga ganitong mga produkto at serbisyo, ay marami rin kami. Pero isa lang naman yung aming pinagmamalaki na kailangan talaga ay magkaroon kami ng relationship sa bawat negosyante, sa bawat kumpanya na mapagbigay kami na maayos sa values at pakikitungo sa kanila na mabigay yung mga product at services ng maayos at naaayon sa kanilang expectation. Ayun, sana, ayun lang naman ang kailangan kong i-maintain. Diba, sa aking negosyo na magkaroon kami ng repeat order sa kanila kasi doon namin malalaman kung gaano kalupit yung aming negosyo at mga produkto na ino-offer sa kanila na talagang nagugustuhan nila kaya nag-repeat order sila. Ayan. Bakit ko ba sinasabi sa inyo to, yung mga ganitong mga bagay? Hindi lang din sa pagmamayabang. No? Kailangan ko lang kayo ma-push at ma-inspired na maraming pera sa Pilipinas. Marami kasi nagsasabi talaga na parang hirap-hirap ng Pilipinas, walang pera sa Pilipinas, kaya yung iba kumukuha ng mga kliyente sa abroad, mga ganon, or mag-a-abroad yung mismong tao or yung mismong empleyado kasi maliit lang daw yung pasahod din sa Pilipinas. Pero sa aming mga negosyante talaga, marami talaga, napakadami, paunahan na lang, kami na lang talaga yung pagbibigyan ng mga nakakalat na mga pera sa Pilipinas. Talagang hindi ko pa rin masasabi talaga. Kailangan talaga palupitin yung sarili natin, yung ating mga negosyo o tayong mga simpleng mga tao na galingan natin kung kahit nandito tayo sa Pilipinas, kayang-kaya nating mabago yung ating mga buhay na kahit hindi tayo umaasa sa mga banyaga o sa ibang bansa. Ayan, sa mga pagsisimula ng ating buhay sa ating mga negosyo, pero kailangan pa rin natin talaga na lumabas ng Pilipinas. Pero bilang isang mahusay na negosyante na nagbebenta na at magaling na kaya nating ilabas yung ating mga produkto. Kasi malupit na yung mga produkto at negosyo natin Kaya ilalabas na natin. Ayan, 'di ba? Hindi naman porket kapag nagsisimula agad kailangan agad nasa ibenta mo agad sa ibang bansa, 'di ba? Kailangan talaga pag nagsisimula tayo ng negosyo or kailangan nating galingan sa ating pagnenegosyo, kailangan dito natin simulan sa Pilipinas. Depende na lang kung ikaw ay nasa abroad, diyan ka nakatira sa mismong abroad, diyan ka magsimula ng negosyo sa ibang bansa. Mas malaki ang tsansa mo talaga na magkaroon ng magandang market kapag nasa ibang bansa ka. Pero tayong mga nasa Pilipinas na sobrang hirap talaga para sa atin na minsan sa isip natin na napakahirap talagang kumita na malaki dito sa Pilipinas. Pero hindi natin napapansin kung yung mga bagay na to. Ayan. Kasi minsan pinanghihinaan tayo ng loob, hindi natin ginagawa ng the best natin o tayo mismo na makuha yung mga ganitong klaseng mga project. Ayan, napakadami. Ang daming mga pera na nakakalat sa Pilipinas at mga nakakwentuhan ko rin na mga nagnenegosyo na marami din talaga sila nakikita. Minsan talaga, na lang sinasabi nila sa akin na yung iba parang hindi na nila napapansin o hindi nila pinapahalagaan kasi napakaliit lang yung mga halaga. Pero yung hinahanap na nila yung mga malalaking transaction na, diba? Marami pa rin talaga, ang dami. Talagang kailangan lang talaga natin na hanapin kung saan yung mga yon at kung sino ba yung mga tamang market at mga customer na nararapat sa ating mga negosyo na mga pagbibigay sa atin ng malaking opportunity na mapalago at mga pagbigay ng values at makapag-resolve ng mga problema sa kanilang mga negosyo at kumpanya. Ayan. So, kung nagustuhan mo tong content ko na to, please subscribe na lang sa aking YouTube channel para lagi kang updated sa lahat ng mga content na gagawin ko. Ayan. So, yun lang. Lagi lang tatandaan na walang masamang magtipid basta sa mataas na pangarap, kakapit. Yan lang at maraming salamat. Ingat and God bless po.